programa dito po sa Straight to the Point at kasama pa rin po natin sa ating programa ang WCT Food Chain, Copyrighty at Chancellor 9000. Kasama ng Eli? Okay, balik tayo at siguro sa huling yugto ng ating palatuntunan, eto magtatanong si Anita Palma ng Bulgar. Yeah, Vice, kanina sir, meron kayong binanggit na kapag kayo ay nanalo, lilinisin ninyo ang business permit. Sir, meron ba kayong nakikitang medyo hindi ka nais-nais sa business permit? Marami. Unang-una, yung mga insurance niya, tatanggalin natin yan. Ano? Yung pag-accredit ng mga insurance. Pangalawa, hindi ko hahayaang pumipila ang mga taxpayer. Lalagyan ko yan ng tamang sistema na pag nag-file ka ng iyong application for renewal or new application, hindi tatanggapin ang application mo kung hindi kumpleto. Pero pag kumpleto application mo, tatanggapin at bibigyan ka ng claim stamp at sasabihin sa ganong araw mo balikan. At sisiguraduhin ko naman doon sa araw na itinakda, makukuha mo ang iyong business permit na hindi ka na kinakailangan nagbabantay doon ng 3 araw. Pabalik-balik ka ron, kaya ang dami-daming tao naggala doon sa ating City Hall. Ako, yun ang gagawin kong unang sistema. At sa ganong paraan, kung hindi maraming tao ang humahawak ng papel, less graft and corruption yan. Yun ang aking isang unang gagawin pag ako yung naging mayor. Okay, samantala, siguro sa lungsod ng Maynila at sa iba't iba pang mga lungsod dito sa Quezon City, pinag-uusapan ho yung pondo na iiwanan ng kasalukuyang mayor. Sa Makati City ho ba, magkano ho ba yung pondo, yung sinasabing surplus o kung ano pa man, para makatiyak tayo kung magkano iiwan ng kasalukuyang administrasyon? Alam mo, ang iiwan sa akin ng kasalukuyang administrasyon, Eli, utang. Utang? May pagkakautang ang Makati ngayon na 3.5 billion sa Land Bank of the Philippines. At meron sinisingil ang Bureau of Internal Revenue na 1.2 billion na pagkakautang naman ito sa BIR noong panahon ni Dr. Binay. Kaya ako talagang mahal ako ng aking kaibigan. Malaki pamana niya sa akin. Yun ang maiiwan pamana sa akin ni Mayor Binay kung sakali ako ipapalaring manalo. 1.2 billion sa BIR at 3.5 billion sa Land Bank. Pero yung pondo, alam ba, utang 3.5, 1.2 billion, so 4.7. Magkano sa kaban? Wala. Hindi, ang pondo natin ngayong taon to na inapurbahan ng Makati, ito naman ay projected eh. Okay. Ang pondo namin ngayong taon to ay 7.2 billion. 7.250 to be exact. 7,250 million. Yun naman ay projected income na hindi natin alam kung marirealize o hindi. Pero kung yun ay marirealize, meron naman kanya-kanya ng pupuntahan yun eh. Kaya nga yung problema, siguro pagkalipas ng 1 taon, magsisimula tayo magbayad sa ating pagkakautang sa Land Bank. Kaya dapat maintindihan ito ng aking mga kababayan. Mahal ako talaga ng aking kaibigan dahil pinamanahan ako ng utang. Okay, Vice Mayor, dati po tinatawag ang Makati na Republic of Makati. Dahil po meron nga pong sarili mga desisyon. Si Mayor Binay lang ang tumatawag ko. So pag nahalal po kayo, mag-iiba na po yung lahat. Ang itatawag ko sa Makati is City of Makati, hindi Republic. Kasi ang may karapatan lang magsabi Republic ang ating gobyerno ng National Republic of the Philippines. Unless na magkaroon ng batas, ang Kongreso at ang Senado, nahihiwalay na sa Pilipinas ang Makati para tawagin mo Republic of Makati. So susunod ako kayo sa number coding ng MMDA kung sakasakaling ipatubod pa rin yan. Alam mo na pinagtatalunan yung number coding. Pero yung number coding, sinabi ko yan sa mga mangangalakal ng Makati nung nakaraang Huwebes. I-apply ko lang ang number coding sa amin sa Makati sa hindi tiga Makati. Pero yung tiga Makati, doon ka nakatira. Ba't kailangan applyan ka ng color coding? Iisa kotse mo, mamamalengke ka lang uhulihin ka na. Marami tayong gagawin pagbabago dyan. At siguro yung pakikipag-ugnayan sa MMDA, hindi tayo makikipag-away sa MMDA sapagkat yun namang MMDA, bahagi naman ang mayor ng Makati dyan Ang anumang batas o ordinansa o resolusyong ipinapasa sa MMDA, bahagi din naman ang mayor yan Yan ang MMDA, yan ang mayor ng Metro Manila na nagpapatupad ng mga batas at ordinansa at resolusyon na gusto nalang ipagawa. Kung may pinagkasunda sa MMDA, makikisa ko dyan. May pahabol pong tanong, Mr. Jess Antiporda. Bakit wala akong nakikitang legal na OTB at saka mga loto? Pero may mga illegal na sugal. Kung kayo ba mauupo, yung ba papayagan ba magkaroon ng off-track betting station ang mga karirahan? Yun na nga. At saka yung loto? Yun nga sinasabi ko sa iyo, Kajes. Kung ano lang ang legal, yun lang ang makapag-ooperate sa Makati. Yung walang lisensya at illegal, pahuhuli natin yan at papasara natin. Alright. Samantala at patapos na. Tapos na tayo sa oras, Vice Mayor.
baka meron ka pang mga dagdag na pahayag, mensahe sa ating mga kababayan, lalo na ho sa mga taga-lungsod ng Makati City. Maraming salamat sa iyo, Eli. Maraming salamat sa iyo, Cathy. At maraming salamat sa lahat ng ating bisita ngayong umaga. Ang aking simple panawagan sa mga taga Makati, mga kababayan ng taga Makati, tanggalin ho ninyo ang takot sa inyong sarili. Hindi na ho ito panahon ng takutan ngayon. Tayo ho ay magkapit-bisig, magsama-sama, at labanan ho natin ang administrasyong Binay. At ang aking yung patulang sinasabi dyan, Eli, ang aking katwiran lang ay simple. Sa inunti-unti ng munting palakol, maibubuwal ko rin ang Binay sa Makati pagdating ng tamang panahon. Samahan lang po ninyo ako mga kasama. Okay, Cathy, napaka-bunga ng ating talakayan at nalaman din natin mga kababayan sa Luzon ng Makati yung mga plataforma at mga balaki ni Vice Mayor kung sakaling siya po'y palarin na maging punong lungsod. At sana po ay magamit nyo ang mga narinig nyo ngayong gabi bilang impormasyon sa inyong sa pagdating ng Mayo para sa inyong pagboto. Kung sino man ang inyong ihahalal bilang mayor ng City of Makati. Okay. Okay, nais po namin makiramay sa pamilya po ng ating kasamahan na si Ms. Gina Lopez. Yumao po ang kanyang ama na si Mr. Antonio Alicante last Friday, March 19, 2010. Para po sa kanilang mga kapamilya at mga kaibigan, maaari po kayong sumama sa interment which will be on March 30, 2010 at San Nicolas, Arayat, Pampanga. Muli po ang pakikiramay po ng iyong pamilya sa Straight to the Point. Okay. At nais rin po naming pasalamatan ang ating mga sponsors, SSS, PAGCOR, PCSO, Copiroti, WCT Food Chain, at ang mga kasama po nating media personnel, kasama na rin po dyan ang PNA, at maraming salamat po sa Ever Bilena. Okay, thank you ho sa Chancellor 9000 at sa Bello Medical Center. Okay, ako naman po si Eli Saludar. At ako naman po si Cathy Untalan, at pahabol po, March 27 is Earth Hour. Turn off your lights for 1 hour, 8:30 to 9:30.